Gaya nga ng araw-araw na ginagawa ko, wala namang bago, dito ko pa rin sisimulan ng araw ko sa aking munting kusina. Mag-aasikaso na sana ako para magluto ng ulam namin, pero naalala ko na kailangan ko nga muna palang palitan itong kortina dito sa lababo. December pa nung huli ako nagpalit. Dalawa lang naman yung kortina ko dito sa lababo, itong gray tsaka yung brown. Hindi na ako nagdagdag mga mamis kasi ayoko na talaga ng maraming labahan. Okay na sa akin tong dalawa, mahalaga naman meron akong pinagpapalitan dito ng kortina sa lababo. Pagkatapos ko naman palitan yung kortina dito sa lababo, plano ko na din palitan yung mga basahan nga dito sa kusina at ipasok na ulit yung malaking basahan dito. Halos 2 linggo na rin yun na wala dito sa kusina at kamuntik na naman akong madulas dahil nga wala yun. Ewan ko ba naman kasi sa akin mga mamis, kapag nailabas ko na yung malaking basahan na yon para ibilad sa terrace, hindi ko na talaga naalalang ibalik kasi nga nakakalimutan ko na. Maalala ko na lang yon kapag basa na dito sa kusina tapos kamuntikan na akong madulas. Doon ko lang maalala na meron nga pala kaming malaking basahan. Pero bago ko ngayon ibalik dito sa kusina, ito nga nagwalis-walis muna ako tapos nagbasahan na rin ako. Ginamitan ko na rin ng pang spray para siguradong babango dito sa kusina. Alam niyo mga mamis, medyo binilisan ko lang tong video na to pero mabagal lang talaga yung kilos ko dyan, lalo na nga kapag gantong gumagamit ako ng basahan dahil yung pa ako hindi ko pa naman talaga ganun kakontrolado. Sa totoo lang mga mamis, kung kumilos talaga ako ay mabilis akong kumilos, pero simula no nagkasakit ako talagang ginagamay ko na lang yung mga kilos ko kasi nga minsan kapag sobrang busy ko, nakakalimutan ko na hindi nga pala ako pwedeng magbuhat ng mabigat, hindi ko nga pala pwedeng masyadong igalaw yung kaliwang braso ko. Kaya hanggat maaari, gustuhin ko man na mabilisan ko yung kilos ko, hindi ko magawa-gawa. Kaya ang ginagawa ko, dito ko na lang sa video binibilisan. Pero totoo, hindi talaga mabilis yung mga kilos ko dyan. So anyway, natapos naman na ako magpalit ng kortina dito sa lababo, nakapaglagay na rin ako ng mga basahan. Oras naman na para mag-asikaso ako ng uulamin namin ng gabi. Yes mga mamis, gabi to kasi ng mga tanghali, meron ulit kami natirang ulam ng kinahapunan. Kaya yun yung inulam namin ng tanghali. Tapos ito dapat yung ulam namin sa buong araw. Pero ngayong gabi na lang namin nuulamin. Pero pag may natira, syempre ulam namin bukas. Nakalimutan ko nga na idadaing ko pala tong isda. Dapat talaga ay kahapon ko pa ginawa to para mas matagal mababad. So ngayon, ibababad ko muna to. Papasok ko muna siya sa rep. Tapos maglilinis muna ako ng kwarto ni Athena. So nung pinasok ko na sa rep yung isda, si Athena nang inutusan ko para ilabas lahat ng gamit niya doon sa kwarto at ako nang bahalang maglinis. Bukas kasi nagkaplano ako na maglaba ako, kaya naman isasabay ko na nga yung kortina sa lababo at itong mga sapin ni Athena sa kama, mga kumot pati na rin punda. Ang gusto ko talaga sana ay kay Athena na ipalinis itong buong kwarto niya at hindi ko na siya tutulungan. Pero kasi alam niyo naman tayong mga nanay, parang mas feeling natin mas malinis ang buong paligid kapag tayo ang naglilinis. Si Athena naman mga mamis ay kayang-kaya niya nang linisin sana yan at alam ko naman na matatapos niya yan kahit medyo matagal dahil nga mahinhin gumalaw si Athena. Dahil nga nakapag-vacuum naman ako linggo-linggo sa kwarto ni Athena, walis na lang talaga ang ginawa ko doon, tas naglampas at nag-spray na lang din ako. Pagkatapos ibinalik ko din naman na agad itong kutsyon niya habang si Athena ay nagpapalit ng punta ng mga unan niya. Kapag kwarto naman na ni Athena ang lilinisin, wala naman talaga masyadong lilinisin dyan dahil hindi naman makalat yan. Si Athena naman mga mamis ay maghapon lang yan talagang nakalubog dyan sa higaan niya. Si Athena na nagpasok lahat ng mga unan pati ng mga bear niya kasi siya naman talagang nakakaalam kung anong ayos nun sa kutsyon niya. Ako naman nagpahinga ulit muna dito sa may sopa kasi naramdaman ko na may sumakit na part sa katawan ko kung saan merong tubo. So madalas naman nangyayari to pero pag ganito, nagpapahinga lang ako ng konti tapos inhale exhale lang tapos kilos ulit. Gaya niya, naupo lang naman ako ng saglit. Nagpahinga lang ako ng mga 20 minutes tapos ito nga't magluluto na ako ng ulam. Kapag nangyayari naman sa akin na merong biglang sumasakit sa part ng katawan ko kung saan merong tubo, aminin ko sa inyo mga mamis, kapag merong sumasakit sa part ng katawan ko, lalong-lalo na doon sa may part na merong tubo, kinakabahan talaga ako mga mamis. Andun yung laging takot kapag merong sumasakit sa akin. At hindi ko naman talaga maiwasan na hindi matakot mga mamis kasi syempre andun yung worst na pwedeng mangyari kung sakaling magka-problema nga yung tubo sa loob ng katawan ko. Pero alam ko naman, nagagamay ko naman kapag sumasakit. Alam kong kailangan ko lang ng pahinga tapos doon na ulit ako kay kilos. Ngayong araw naman, hindi naman talaga masyadong madami yung gagawin ko. Yun lang naman, nagpalit lang naman ako ng kortina sa kusina, nagluto ng ulam, tinulungan ko lang si Athena na maglinis sa kwarto. Ito namang mga labahin ko na to ay bukas ko nalalabahan yan kasi kapag nilaban
ko pa yan ngayon, kahit paikutan ko yan sa washing, sasampay ko pa din yan, bubuhatin ko, baka sumakit ulit yung aking part na merong tubo. Pinagpatuloy ko lang tong pagluluto ng ulam kasi kailangan ng kumain ni Athena dahil kailangan niya ng matulog kasi nga may pasok pa siya kinabukasan. Natutuwa ako sa pagkaprito ko ng isda ngayon mga mami kasi ganun talaga yung gusto kong part ng pagkakaprito. Tapos sinabay ko na rin pala yung mga bawang kasi nga gusto talaga ni Athena yan yung nilalagay yung mga bawang sa kanin niya. Fast forward na nga tayo mga mamis, hindi ko na napagpatuloy yung video ko ng gabi kasi alam nyo nga kailangan ko agad magpahinga dahil may pumitik sa loob ng katawan ko. Kinabukasan naman dapat nga ay maliligo na ako para ipagpatuloy yung mga dapat kong gawin pa na paglilinis dito sa bahay. Dapat nga papaikutan ko na yung mga labahan na galing sa kwarto ni Athena pero sabi ni Daddy susunod na araw na nga lang daw. Nagpasama na lang muna sa akin si Daddy na i-drop off itong mga order nyo na sabon para nga ma-receive nyo agad. Etong si Daddy kasi talaga mga mamis, hindi niya talaga kaya na wala ako sa tabi niya. Nangihina siya kapag hindi niya ako nakikita. Charot! Wala lang kasi talaga siyang taga-bitbit ng mga parcel mga mamis kaya gusto talaga niya akong isama. Medyo malayo pala sa amin yung drop-off point mga mamis kaya kailangan namin mag-helmet. Sabi ko nga sa inyo na nakaraan mga mamis, kahit medyo malayo sa amin yung drop-off point, mas pinipili namin to kasi mas mabilis niyang nare-receive nyo yung mga order nyo na sabon.